Another week, another chance para makapagkamustahan na naman po sa inyong lahat. We are still here up until 3 p.m. for the day's latest stories. I'm Denise Tan. And I'm Lord De Vera. Monday at rainy day pa. So, is today getting you down? Ang tanong ni Tita Karen Carpenter. Mukmuk a little pero hang on to better days and don't lose sight. This is Afternoon Delight. Okay, it is Monday, September 16. Dala nyo ba ang inyong mga payong at iba ring mga pang rain gear, rain attire? Uulan ba talaga? Ang lakas ng ulan kanina, Lord, yes. kaninang umaga. Kagabi, lalo na rin. May mga inaasahan tayo mga malalakas na pag-uulan, kaya be ready po palagi. And stay tuned sa ating weather updates at mamaya-maya po, may mga kausap po tayo mula sa Pag-asa para sa kung ano, kasi may dalawang posibleng sama ng panahon. In fact, yung isa nga, ay nagkukosa ng signal number 1 dito sa hilagang bahagi ng Luzon, itong si Enel. Alright. O yan, sige sana po ay mag-ingat po tayo and always be prepared. Pero dahil nabanggit mo, dalawa din ang ating chosen delight of the day, leche flan and biko. Bakit nga ba leche flan and biko? Bakit nga ba? Dahil dito sa Taste Atlas rating ng mga paboritong pagkaing Pinoy, best and worst rated for September 2024. Wow. Intindi ng Food Atlas, ha? May naniniwala pa rin pala dyan. So yung makikita natin dito, actually papakita rin natin mamaya yan, na yung isa, leche flan, is one of the best rated. Tas yung biko is one of the worst rated. Oh, bakit kaya worst? Dahil ba sa yung linga? O yung anis? Baka yung anis seeds, Depende no? siguro, baka hindi masyadong tipo ng lahat. Pero kasi, alam mo partner, ang Taste Atlas, voting kasi yan eh. So, hindi naman culinary experts talaga, kumbaga, ang nag-uusga. Because essentially, you cannot adjudicate taste. Exactly. Diba? Taste is pretty relative talaga yan, very subjective. Correct. Pero pag botohan nga, nagkakaroon kasi ng semblance sa parang, worst, best broth, worst broth, best sandwich, worst sandwich, etc., etc. At ilang beses rin na may mga pagkaing Pinoy na nasasama doon sa worst. Oo, mamaya alamin yung kinalas. Alam mo yung kinalas? Mamaya papag-uusapan natin. Yun ba parang sabaw? Parang sabaw, I think, na Bicolano dish siya, na parang pinaghalo kung ano-ano. may mask pa ng pork. Pero, sige, ito ba makikita natin sa ating Taste Atlas? Naalala ko noon. So, Yan. Okay. Under Filipino food pala ito. Under Filipino food. Sige nga, best rated raw ay Sinigang. Oo. Aha. Number 2, inasal na manok. Number 3, lechon. Okay, number 4, leche flan. So, halo-halo ba yung kategory na ito, partner? Mukha no? Kasi meron ng may matamis, merong savory. Ang kinagulat ko yung adobo. Number Bakit? 10. Kasi usually, di ba, pag tinanong ng Pilipino, what do I need to try? Adobo. Lagi sinigang, adobo. Under sisig pa. Sisig Angeles. Hindi yung sisig, let's say... Yung mas commercialized na sisig. Oo. Makabebe. Walang gano'n, no? Sisig Angeles. Ibig sabihin kay Aling Lusing, gano'n, yung medyo crunchy. Okay, sinigang. Pero ang weird lang kasi parang may naligaw na leche flan. So parang sana merong categorization man lang. Para, hindi mo kasi pwedeng i-compare ang leche flan, ang pinakamasarap na leche flan sa pinakamasarap na sinigang dahil wala silang pagbabasehan eh. Pero kung ito nga lang naman ay simpleng botohan, yun. First rated, balut talaga. Sinong Pinoy ang bumoto nito? Mga taksil kayo sa sarili ng kultura. Number 2, inipit talaga. Bakit? Inipit. Oo, baka hindi nila type yung pagka-cake niya. Di ba sponge, sponge cake? Oo. Pero may mga Indian desserts din na parang kumakain ka ng make-up eh. Di ba? Okay, number 3. Pinipig. Ingredient ng pinipig, di ba? Hindi naman siya dish eh. Number 4, biko. Naku, sino kaya? Ito yung sinasabi ko, partner. Kinalas. Kinalas. Ano ba yung kinalas ulit? It's soup na may halo-halo. When you say halo-halo? Para siyang siguro yung consistency niya ay parang lomi. Parang gano'n na kung ano-ano yung mga
Spam silog. Aawayin kayo dyan mga estudyante. Oo nga eh. Awayin kayo mga taga-Lasal, ha? Okay, suman. Pinikpikan. Siguro mataas-taas pa ng konti yan. Considering medyo may animal cruelty involved dyan. Kilawin, number 9. Number 10, pochero. Talaga, awayin kayo ng mga taga... Pero weird eh, kasi may pochero din sa Visayas. Na iba yung pochero nila. No? Ang pochero nila ay baka, parang... Basta meron siyang saging. Ay, parang nakatikim na ako nung gano'n, yung may saba. Okay, dito sa number 1 to 10, dito sa best rated, alin para sa'yo dapat ang number 1 dyan? Sa akin talaga, sinigang na baboy, in particular, reign supreme. Correct. Okay, para naman sa akin ang adobo, sorry meron akong weird something sa adobong manok. So, ganun, ang adobo sa akin, pork lang dapat. Kung chicken yan, gagawin ko siyang, i-refry ko siya, tear it into shreds para magmukhang yung flake. Adobo flakes. Flakes, yes. Masarap din yung idea mong yun. Ito, medyo dapat taas parang pa ng medyo konti. mataas nga dapat yan. Oo. Ano? Itong yung tortang talong, medyo dapat ka dito. Totoo ba? Sorry pero as it, tortang talong naked, yung siya lang mismo, kailangan mo ng bagoong dyan at may kasama dapat siya, di ba? Ako kasi ketchup lang laban eh. Sa bagay. Madami pa tayong pag-uusapan, no? Siyempre, babalikan natin yung mga listahan na yan at i-review natin kung ano nga ba yung mga the best and worst for us. Ito, pag-usapan naman natin, pinakamahabang Pasko. Ang dami ng pa-Christmas countdown today dahil 100 days to go na lang, ay Pasko na nga. Diyos ko. Parang hindi pa mag-All Saints Day, All Souls Day, at anniversary ng Undo. Yung mga ganyan, ang dami pa tayong ima-mark. Diba? Pero 100 days, Diyos ko. Excited. Ganun ba tayo ka-excited sa Pasko? Ano ka ba? Nung September 1 nga, nasa mall ako talagang nagsilabasa na lahat ng decor. Exacto. At hindi mo magugulat, alam ko, biro lang ngayon yun. Yung September 1, i-declare na Jose Marie Chan Day. Would you believe? May ganun proposal. So huwag tayong magulat, pero 100 days. At least kasi 100 days ay marker. So may marker, meron ka pang 100 days para ma-stress. Kumbaga parang ganun. Pero sa akin, Denise, sorry. Para sa akin, ang totoong pakiramdam ng Pasko hindi nangyayari sa 25, kundi sa 24. Sa 24. Ang gabi, at least. Base sa experience. Kasi usually nandun ang handaan. Yun ang kinasanayan natin eh. As opposed to yung western side na more of 25 sila nagsa-celebrate. Bagay. Oo. Marami kasi asungot sa 25 eh. Ano na? Hello Humahabol? sa asungot kong kamag-anak. Grabe siya. Sige, baka naman nakikinig ang yung mga kamag-anak pag-usapan natin yung iba pa nating storya on social Hindi tinatablan media. yung mga yun? Ay, hindi tinatablan. Ito from the Philippine Star via Philstar Life, the headline reads, Popular merienda store's boss breaks silence on viral working lunch video, maling-mali and I'm sorry. Yan ang sabi. Kung familiar kayo dun sa Lola Nenas, ano? Ang pinaka-naaliwa kong reaction ay hindi yung hindi yung the fact na yung may-ari at yung boss ng may-ari ng negosyo ay ginambala supposedly yung working lunch, yung lunch ng mga empleyado. Hindi siguro marami rin na inisa na parang puro mimi. Medyo marketing fail sa ayos ay. Parang ang pinaka nakakatawa sa lahat ay napaka-disappointed ng marami. Kasi hindi pala matandang lola ang may-ari ng negosyo, kundi isang yuppie. Ang assumption kasi ng mga tao, parang siya, yung family-owned na matagal na and the person behind it is tama ka, isang may edad na lola. Oo. Tapos, and because of that, maraming nag-swear off never to order again. Kasi all throughout, akala nila, ang tinutulungan nila yung negosyo ng isang matanda na, granted, yung Mila Lechon, si Aling Mila talaga matanda, at so akala nila, hindi nila alam, yung glisera na, may photoshoot pa at may glam team. Wala sa wala dun sa peg nung brand eh. Naku, baka ma-disappoint sila kung sabihin ko kung sino yung founder ng Mang Inasal. Oo. Hindi siya Mang.
Bata-bata pa siya nung finound niya yun. At hindi rin si Coco Martin po yun. Ha? Pero before the apology kasi, ano ba yung nangyari? May video nga kasi na lumabas. Ang title is parang day in a life video. Kumbaga, ang may-ari, si Steffi Santana. So parang yung sinasabi niya doon, meron daw siyang mga pinapakita na nagla-lunch sila, nag-work sila, they were talking about their goals while they were having lunch. So doon talaga hindi natuwa ang mga netizens. Kasi okay na eh. Naging click itong Doña Nenas. Meron sila mga videos na nag-viral talaga, TikTok videos. Yung, hindi ko alam ano term doon, parang gina-juxtapose sa dalawang clips na akala mo masasagasaan yung... Yes, oo. What do you call that? Hindi ko alam eh. Pero nauso yan eh. Nauso yan lately eh. At parang pang-plug, click siya, no? Kasi yung mga ate, no? Yung bang mga staff na, ginamit yung mga staff kasi ng kanyang store mismo, no? At kunyari, akala mo masasagasaan yung pala may transition na hindi naman pala. So akala niya yata cute. Maraming nainis siguro, pero... Kasi sinasabi ng mga netizens, dapat daw talagang may break. 'Di ba? Nasa bigyan ng tamang break ang mga tao, hindi lang para makain nila na maayos yung kanilang mga baon or whatever it is that they want to consume, but also give their minds a break. Para mas efficient din, kumbaga, pagbalik dun sa working hours. Kasi parang andito kami to game plan. So, ang nasa likod pala ng Lola Nenas, hindi parang itong very hearty, very sweet, charming na matanda, kundi isang go-getter na dynamic na batang entrepreneur na babae, no? At well, wala namang masama siguro na ipagmalaki yung na-achieve niya, no? Pero siguro nga baka naka-affect yung lunchtime. Ayan, dahil nga dyan, naglabas na ng apology itong si Steffi Santana. Meron pa raw kailangan ba mag-photoshoot? Tapos, next, nasa photoshoot. Nasa photoshoot. Sige, puntahan naman natin yung, ito yung lumabas, yung mga reaksyon ng mga netizens. Nasaan na ba yun? Ayan, mixed reaction. Sabi nila, ng mga tao online, let your staff have their lunch in peace, Steffi. Tapos ang nakalagay pang isa, unless lunch is paid as OT or overtime, leave them alone, sabi naman ng isa pang netizen. Meron din nagsabi, oh no, lunchtime is a quiet time to eat, relax, or cat nap. Ano ba yan? Alam nyo ba, medyo nagkataon lang na ito yung nasa spotlight, pero, well, hindi ko dinedefend, pero pansinin po ninyo sa mga in-orderan po ninyo mga tindahan, mga kainan, mga medyo middle, lower to middle na tier na mga kainan. Yung mga staff nila, sumisimpleng sumisimpleng kumain. Alam mo kasi wala silang kapalit ng shift. Habang nakatalikod kayo, sumisimple sila ng kain. O minsan pa nga hindi pa yung plato ginagamit nila. Alam mo yung lagyan lang ng ice cream na para sa akin, demeaning siya na... Ano yun, yung baonan nila yun? Andun yung pagkain nila, andun yung baon. Alam mo yung ni-reuse lang na kumbaga, half liter ng ice cream na. Anyway, mabuhay po ang uring manggagawa. At mabuhay din ang lahat ng mga matatanda na entrepreneur. Nako yan, susuportahan talaga natin yan. Speaking matanda. Sige, ikaw na lang mag-transition. Tuloy mo na lang yun. Okay, on the Associated Press, Trump is safe after an apparent assassination attempt at his Florida golf club, FBI says. So, merong part 2 na naman pala. Itong the second attempt in 2 months. Assassination. So, this happened in Trump's golf club in West Palm Beach in Florida. Panoorin natin to. Everything would be copy.
Alright, so ayan no, nakikita natin the scene in Florida. Again, it happened in his golf club in West Palm Beach just 9 weeks after the first attempt on his life. Pero hindi ito kagaya ng unang attempt, ano? Ito ay wala namang putok na talagang came this close. Ito ay, kumbaga, ang mga Secret Service agents, nakita lang yung scope, no, jutting above yung mga damuhan, kaya nahuli. Kasi sa isang article din ng CNN, ang golf clubs daw talaga, ang tunay na nightmare ng Secret Service agents. Bakit? Bukod sa napakalaki, marami siyang mga maaring labasan na mga daanan. So, may ibang punong pwedeng taguan at pwedeng takbuhan kung saan-saan. Kasi kung nasa labas, halimbawa, sa periphery, no? Kaya nga si Obama noon, ay nasa Edwards, isang golf course sa loob ng Edwards base. Kaya yung security, hindi sila kinakabahan. Pero ito mga problemang ganito, talagang ayaw na ayaw ito ng mga Secret Service agents. Turns out, same pattern din halos, ano? Trump supporter din, dati. Pero apparently sinasabi pro-Ukraine. Ukraine itong lalaking ito, na may negosyo, independent house, something, sa Hawaii pala. Again, let's see what happened in Florida. For the second time in 2 months, the FBI is investigating what they are calling an apparent assassination attempt on former President Donald Trump. What we know at this point is that the former president was playing golf at his resort in West Palm Beach, Florida, when a would-be shooter was spotted by Secret Service agents, and the Secret Service opened fire on a suspect. The suspect fled. An AK-style weapon was found near where the president was playing golf. The suspect was later apprehended. No motive is clear yet. The former president is back at his Mar-a-Lago residence in South Florida, and the Secret Service and his campaign says the former president is safe. His Democratic rival, Vice President Kamala Harris, has been briefed, as has President Joe Biden. Harris has released a statement saying that she is glad the former president is safe and that violence has no place in America. But indeed, the 2024 presidential campaign is again marked by a second apparent attempted assassination on the life of President Donald Trump. Nearly 2 months ago, a bullet grazed his ear as he spoke at a rally in Pennsylvania, and the Secret Service whisked him away in a scene that has become an iconic part of this campaign. It remains to be seen exactly how this apparent assassination attempt will play in the campaign. But again, the former president is back at Mar-a-Lago. He is safe, and the FBI is investigating. Oo, at ang pinost siya agad sa kanyang social media platform ay safe and well. Safe and well. Pero ang tanong, may epekto ba ito sa bumababang ratings si Trump? Ito ba yung papaangat ulit? Magandang malaman. Yan, malalaman natin yan. Especially, dahil speaking of ratings, pinag-uusapan natin to actually last week. Still on the former president, on Reuters, Trump says, "I hate Taylor Swift" in Truth social post. And his post was in all caps. All caps pa talaga, no? Para yung message talagang ramdam na ramdam. Ibig sabihin yan, di ba sinasabi na dati immaterial naman daw si Taylor Swift? But alam natin that the opposite of love is not hate, but indifference. Diba? Kung totoong hindi factor si Taylor Swift, wala siyang ganung puot eh. Pero alam natin na merong 800+ million Instagram followers si Taylor Swift. Siya sa Truth Social niya na talagang walang basis for comparing. Na 74M lang. Medyo malayo-layo ito. 7 daw. 7.7 million pala. lang. On Truth Social. Sino lang ba may Truth Social? Oo, mga nasa red states, mga ganyan. Not a Taylor fan. Anyway, ito ay ang pang-asar pa raw ni Tim Valls, parang Swifties, with your help, we're gonna defeat the smallest man who ever lived. Kasi kanta ni, hindi ko alam yung tono niyan eh. Hindi ko rin alam yung kanta. But they have been using, yung, nung nag-endorse naman itong si Taylor Swift, di ba she signed it, the Childless Cat lady. Pero
kung childless cat lady is the most powerful catless child lady in the world, kung tutusin mo, no? Pero, sabi nga kasi, bakit nga smallest one who ever lived? Kasi, remember, this is an 80-year-old man picking a fight against ilang taon na si Taylor Swift. Diba? Kumbaga, parang apo mo na yan. Tapos makikipag-away ka na parang... Ewan ko, siguro... Saka, it's very unbecoming of, you know, even as a former president. Not very presidential, ano? Kaya nga, sigurado ko, yung mga taga-Haiti or mga Haitian immigrants na nasa Amerika na sama-sama nagpo-pool ng resources para sa kanilang mga voodoo dolls para patunayan na hindi sila kumakain ng dogs. Oo nga, yun yung isang statement na inilabas during the debate. Alright, let's head on over back home. Joke ng mga South, joke ni Jimmy Kimmel, sabi. And the Koreans went, whoo! My gosh. Okay, muna tayo. Balik tayo dito sa Pilipinas on the Philippine Star Palace admits Duran Duran performed at Marcos birthday bash. Well, kung hindi naman daw pera ng taong bayan ang ginamit, kasi ang sabi-sabi, isang private entrepreneur, sabihin natin, isa sa mga pinakamayaman sa Pilipinas, ang nagdala niyan, factor ba yun? Oo. Kasi isang pro Duterte supporter supposedly nagkalat. Sabi niya, punta kayo dito sa Marriott Hotel. Kasi pera niya, mga taxpayers money ang ginamit para dyan. Pero, ikaw ba ay Duran Duran fan? Kasi kung 80s boy ka or girl ka, talagang ano? Wala pa akong malay nung late 80s. Aray ko. Hindi ko pa masyadong maano. Although kanina, sumubok akong sumilip ng songs nila. Meron naman akong na-recognize. Hindi ko na maalala yung title. The Reflex, Say a Prayer for Me Now, The Wild Boys, yung theme song ng A View to a Kill, ng James Bond movie. Basically, soundtrack yan ng early 80s na pop rock at ang Duran Duran, Tita Denise, ay bahagi ng tinatawag na the New Romantic movement sa UK na ang characteristics nila ay may pagka-androgynous yung kanilang look. So, hindi mo lalaki, babae, heavy makeup. Kasama na rin ng 18th to 19th century romantic poets na may ganun dating. So, sila Boy George, Culture Club, Spandau Ballet, of course, ay kasama dyan. At napakarami pang iba. Pero interesting kasi, itong mga banda ng mga Brito na to, interesting kasi kung saan nila kinukuha yung mga pangalan nila because the name Duran Duran was in fact derived from the name of a character sa isang pelikula noon ng 60s sa Barbarella, starring Jane Fonda at her, sabihin most divine, isang sci-fi na comedy na Duran Duran is the name of a doctor. Pero, so isipin mo yung kinukuhang obscure passages, kung may internet pa lang noon, marirealize mo na hanip ang pinagkukunan ng cultural references nila. The name Spandau Ballet, in fact, Spandau is the name of a prison in Germany where a lot of the Nazi officers, including Albert Speer, was incarcerated. So, di ba, kaya yung cultural richness ng pag-iisip ng 80s nun, pag sinusundan mo itong mga bandang to, yun, parang mas nagkakaroon ka ng malawak na pananaw. So, pero anyway, nagkakamali sila kasi na-interview ko si BBM dati. Hindi yan ang favorite band niya. Nagkakamali kayo. Isang mas obscure pa, na 60s British band named Jethro Tull. Interesting. Sorry. Sige, habang Hindi, sige, tikman mo. Sige. Habang nagkikwento ako, tumitira ka na. Hindi pa. Hiniwa ko lang, ikaw naman. Sige. Binuluhan ko lang. Dinonselya mo yung ako nandito sa dito na to. Alright, because we are talking about Malacanang, on another concert this time for the country's hosting of the FIVB World Championship sa susunod na taon, syempre all out ang suporta ni Pangulong Marcos Jan. Ito ang ganap mula kay Mobile Journal, Julie Baiza. One more time! Game na nakipagkulitan ng Alas Pilipinas sa TikTok star na si Ralph Cyril Villaruz. Kasabayan ng PH to serve o konsyerto sa palasyo para sa isang taong countdown ng pag-host ng bansa
sa FIVB Volleyball Men's World Championship sa susunod na taon. Pagpapakita rin ito ng suporta ng gobyerno at ng bansa sa Men's National Volleyball Team ng Pilipinas. Tampok sa konsyerto ang 11 world-class artist na lumahok sa World Championships of Performing Arts o WCOPA. Bukod sa kanila, pinamangha din ni JB De La Cruz na kinilalang una at nag-iisang laser man of the Philippines at ng Electrofire LED and Tron dancers ang audience sa kanilang tech-savvy visual arts. Siyempre, hindi mawawala sa PH to Serve concert ang Alas Pilipinas. Isa-isa silang ipinakilala kasama ang coaching staff. Here is our national men's volleyball team! Alas Pilipinas! Ayon sa Philippine Sports Commission, mahalaga para sa bansa ang pag-host ng FIVB Volleyball Men's World Championship. It's crucial that we all collaborate and help each other because this is actually a big event and this is also crucial for our country. So let's all work together. Natapos ang concert sa pagbibigay ng commemorative gift kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasama ni PBBM sina First Lady Luisa Araneta Marcos at Presidential son Vinnie Marcos. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Well, binabati po natin lahat na nanonood ng Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. Sabi ni Player One Enjoyer, bumababa rating si Trump? Parang baligtad. LOL. Hindi. Meron kasi after the debate noon, Hindi. In fact, a little before the debate, medyo nag-ano na. Bumababa na. Pero sabi, mas bumaba raw after the debate. Even Republicans, even Fox News, sinasabi nila, Trump really lost that debate. Interesting na galing sa Fox yun, ha? Yes, diba? oo. John Santelices, ibang klase mga bando ng 80s, mas malulupit. Yes, John, pero ang dahilan ay hindi ko pwedeng banggitin on national TV. Sabihin nila, maganda yung ano nun. Alam mo na. Basta yun. Ito naman, on Facebook, again, mga suki natin, Nico Cabales. Hi, Idol Lourd. Good afternoon. Mag-hi ka rin sa akin kaya, Nico. No. Hindi, ito naman kasi sabi ni Elmo Cardenas. Hello, Ma'am Denise, you're so beautiful. Thank you. Ito, meron tayong viewer si Melissa. Sabi niya, the next time, delight would be cheesy ensaymada with orange juice. Hindi ako kukontra dyan. Ako rin. Agree ako dyan. At magandang kombinasyon yung orange juice talaga na maasim. Oo, gusto ko yun. Para pangontra doon sa pagka-thick and creaminess ng ensaymada. Sabi naman ni Rick Rogue, mga mall ang nagpauso ng maagang Pasko as marketing tactic. Di nga, 90s lang lumabas Christmas song ni JMC. Sa December pa maglalagay ng decor ang mga simbahan. Actually, oo. May official talaga start no? Ang Pasko, ang Kapaskuhan. Pero hindi naman, dahil siguro, hindi naman, eventually parang nag-pick up lang yung mga malls doon. Pero kasi alam mo, mga tendera mismo, pinapakinggan nila pa ulit-ulit kasi yun ngayon, kung anong susunod dyan, anong possible na sumunod na bagong Christmas in Our Hearts? Parang mahirap kasing, lagpasan Ano bang pwede mong Organic kasi yun, Hindi yung pwedeng planuhin Pero before that kasi, Pasko na sinta ko. Yung parang ganyan. Oo, ganda-ganda nung kantang yun. Pero nakaka-depress. Oo, pero maganda yung the way it was sung. Kalungkutan siya Hanap-hanap kita. Tapos kung OFW ka pa, tapos gano'n yung kanta mo, luluha ka talaga, tatalong ka na lang ng barko. Ay, wag ganun. Wag nyo na pong pakinggan kung gano'n ang sitwasyon nyo. Diba? Sayang sinta ang sinumpaan. At diba? At kinakanta mo pa sa mga nangangaroling. Without the appropriate pathos. All right, from sports, let's check out some stories in showbiz. At the Emmys, Emmy Awards, Shogun, hindi po shotgun. Shogun dominated the night with a whopping 18 wins. These include Best Drama Series, as well as Best Actor and Best Actress for Hiroyuki Sanada and Anna Sawai. They're the first Japanese actors to win the Emmys. Congratulations. And meantime, Hacks won Best Comedy Series, topping The Bear. Itong The Bear, marami rin maraming nominations.
pangalawa ata. Pero hindi ko pa napapanood. Panood mo na ba? Hindi pa rin. Oo. Ito naman, Filipino-American singer Olivia Rodrigo is keeping scalpers at bay. Each ticket to the pop star's Manila stop is personalized with the name of the purchaser and is non-transferable. The person named on the ticket must be present and must enter the venue together with their companions. Rodrigo, who has Filipino blood, will stage her Silver Show concert at the Philippine Arena on October 5. And here's for the fans of Willie Revillame. Starting today, you can catch Will to Win at 5 p.m. to 6:30 p.m. on TV5. The variety and game show airs Monday to Friday. Alright, time out muna. Marami pa kaming kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Babalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lourdes De Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. Alright, mga kapatid, magandang tanghali Luzon, Visayas, Mindanao. Inulan at binaha ang ilang lugar sa bansa kasunod ng panibagong sama ng panahon. At para bigyan ng mukha ang balita, ang Mobile Journal Francis Orsio mag-uulat. Hindi pa man sumisikat ang araw kaninang umaga, bungad agad ang baha sa ilang syudad sa Metro Manila. Sa Mandaluyong City, kita ang abot tuhod at bewang na baha sa mga ibinahaging video na ito ng netizens matapos ang magdamagang ulan. Pahirapan din ang pagdaan ng mga motorista gabi ng Linggo hanggang kaninang madaling araw sa EDSA Shaw Tunnel nang bahain ang kalsada. Sa Las Piñas, rumaragas ang tubig baha ang bumulaga sa mga residente ng Barangay Kaa. Habang sa lalawigan naman ng Aklan, inabot na ngayong Lunes ang baha sa Katiklan noon pang weekend. Paliwanag ng Pag-asa, habagat ang dahilan ng malawakang pag-ulan kagabi hanggang ngayong araw. Yun nga lang, kasabay ng pagpasok ng panibagong linggo, ang panibagong bagyo na hindi lang isa, kundi dalawa ang nakatakdang makakaapekto sa bansa at magpapalakas sa habagat. So ito ang binabantayan nating low pressure area noong mga nakaraang araw ay kanina alas 5 ng umaga ay nag-develop na at ngayon na isang ganap na bagyo sa tropical depression category. Dahil nga dito kay Hener nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa eastern at central portion ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, eastern portion ng Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, eastern portion ng Nueva Ecija at ang northern portion ng mainland Cagayan, kabilang na ang Polillo Island. Dagdag pa ng Pag-asa, nakikitang tatama ang mata ng bagyong Hener sa kalupaan ng Isabela bukas ng Martes at lalakas pa hanggang maging tropical storm category sa Miyerkules. Ang bagyo naman sa labas ng PAR na may international name na Pulasan, kahit na malayo pa, maging handa at alerto pa rin, sabi ng Pag-asa. Mahigit 2,000 kilometro ang layo ng sentro nito ngayon sa silangan ng southeastern Luzon. At tulad ng nagdaang bagyong Ferdy, papasok lang sa kanto ng PAR ang nakatakdang bagyong Helen. Makikita po ninyo, kagaya din ni Ferdy, posible lamang itong dumaplis dito sa boundary ng PAR. Hindi natin inalis yung posibilidad na maaari din itong hindi pumasok, lalo na kapag nagbago ito ng track. Pero makikita natin, base sa ating pinahuling datos, pumasok man o hindi, itong bagyong si Pulasan ay palalakasin niya yung habagat. Dahil dyan, magpapatuloy ang malalakas na bugso ng hangin at ulan sa kabuuan ng linggong ito, bunsod ng pinalakas na habagat. Lalo na sa Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Palawan, pati na ang Western Visayas at Metro Manila. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita. Here now more stories on One News. The Justice Department will file a qualified human trafficking case against dismissed Mayor Alice Guo. It will be filed against Guo and other personalities linked to the Bamban Pogo supposedly this week. The Justice Department is confident of its case build-up against Guo and company.
Meantime, former lawmaker Arnie Teves' camp denied the DOJ statement that he will be extradited soon. Attorney Ferdinand Topacio insisted that Teves cannot be deported since Timor-Leste, where the expelled congressman is, and the Philippines do not have an extradition treaty. The DOJ called Topacio's claims fake news. The House of Representatives has begun the plenary deliberations on the proposed 3.2 trillion peso national budget for 2025. First up is the Department of Finance, followed by the Department of Justice and its attached agencies. The debates will run through September 25. And a fire erupted at the Philippine General Hospital in Ermita, Manila early Monday morning. This prompted the Bureau of Fire Protection to issue 2 alarms. The BFP declared fire out at 7:08 a.m. Meantime, the Health Department is on standby to assist with patient transfers if necessary. Meantime, a fire affected over thousands and thousands of families in a residential area on Aroma Road, Tondo, Manila this weekend. And more on that from Mobile Journal. Evan Tarinque. Evan, okay. Kamusta yung mga pamilya na apektuhan at bigyan mo lang kami ng idea gaano kalawak yung area na nasunugan? Top Lord, halos 2,000 mga pamilya nga yung apektado sa sunog dito sa may Tondo, Manila na umabot yung sunog sa Task Force Bravo nitong weekend. Mabilis daw kumalat yung apoy nitong weekend. Nagsimula raw ito mismo dito sa kinakatuyuan natin sa Building 27 no, dahil mabilis kumalat yung apoy dahil nga gawa raw sa mga light materials. Yung mga bahay na nandito, no, pahirapan yun. At yung kanina, may mga nakausap tayong mga nasunugan, no, naabutan natin yung iba, bumalik na dito, no, nagbabaka sakali na baka may makuha pa silang mga kalakal na mga pwede pa nilang ibenta. Upward. Oo, Evan, yung area na yan, dyan nakilala yung, yung tinatawag na pagpag na pagkain na yung kinukuha-kuha sa basura at ginagawang pagkain. Pagkain ulit, oo. Pero Evan, okay, hanggang kagabi o kanina, hindi pa rin daw alam ang cause ng fire. Meron na bang ngayon na natunton? Sir, hanggang sa ngayon ay wala pang opisyal na sagot dyan kung ano nga ba talaga yung naging cause ng sunog dito sa Tondo. Pero iisa lang yung sinasabi sa paulit-ulit ng mga reports, no? Dito mismo sa kinakatuyuan natin sa Building 27, nagsimula yung sunog tanghali ng Sabado, no? Pero aside from that, wala pa tayong nakakuha kung ano ba talaga yung main reason and cause kung bakit nga ba talaga nagkasunog dito. Evan, minention mo na kanina, no, yung mga residente sumusubok maisalba yung kanilang mga gamit. Ano-ano yung mga nakita mong bitbit nila at saan sila ngayon nakastay? Denise, sa ngayon nakita natin yung mga ibang bumalik dito nga, no, sa may kanilang bahay dito. Nakita natin yung iba ay bitbit mga bakal. No, ito yung mga bakal na gusto sana nilang pwede pa nilang pakinabangan, no, ibebenta nila para may pambili daw sila ng ulam at pagkain. Kanina actually, hanggang ngayon actually sa likod ko, kung pwede ko lang pakita natin. Oops, ito yung itsura. So makikita natin, may mga nagtitibag. Ito, may mga nagtitibag, may mga kumukuha pa ng mga bakal. Dito naman sa parting ito, makikita natin, yupi-yupi. Itong metal na foldings na ito. And ito mga yero sa baba, yan naman yung ibebenta nila, no, doon sa mga junk shop na malapit dito. Kanina, Pops Lord, Denise, nagtanong na rin ako kung magkano nga ba yung posibleng maging bentahan ng mga kalakal na yan. Dito, no, may narinig ako, 10 pesos, from 6 pesos to 10 pesos yung bentahan ng kalakal ngayon dito. Denise, Pops Lord. Alam mo, actually, isa pa raw na apoy sa isang area pa na sa may Balintawak Street. Pero mukhang hindi yata, hanggang second alarm lang ata ito at mas maagang naapula. Tama, Evan? May mga nabalita bang mga casualties doon? Sir, dito, wala naman, luckily, no, dito sa may Tondo, wala naman tayong nabalita ang casualties. Pero merong 7 nasugatan. No? 7 nasugatan dun nga sa nangyaring sunog nitong weekend. No? Pero aside from that, casualties, wala naman tayong narinig or nakuhang data na merong namatay dito, Pastor. Alam mo, Evan, kasi sabi ng ibang residente, no, pangalawang beses na nasunog yan, not so long ago, Denise, no,
Tama. May mga nakausap ka na ba dyan? At kung ano yung plano nila pagkatapos yan? Absurd, kanina nga may nakausap ako dito na pangalawang beses ng araw siyang nasunugan dito mismo. No? And sabi niya, wala naman daw silang magagawa kundi babangon daw sila. Tinanong ko sila, sir, may possibilities ba na baka ma-relocate kayo sa ibang lugar? Ayan, sabi naman niya, mas okay daw sana kung hindi ganun kalayo. No? Kung ma-relocate man daw sila, sana naman daw hindi ganun kalayo. Dahil yun nga, yung trabaho daw kasi nila nandito sa Metro Manila. Kadalasan daw na relocation site na naririnig nila is sa Rizal or sa bandang Bulacan na. Okay, last na lang. Sorry, Ivana. Totoo nga ba yung sinasabi na yung mga local government executives ay magbibigay ng 10,000 per nasunugan? Totoo ba yun? Absurd, we're still confirming that, no? Kung totoo ba talaga na magbibigay ba yung LGU dito ng 10,000. Pero sabi nga sa isang statement ni Yul Servo, no? Ni Vice Mayor Yul Servo, usually naman daw namimigay sila ng cash assistance yun nga sa mga nasunugan. Kanina tinanong natin kung may mga naabot na ba na tulong yung local LGU dito, and meron naman daw namigay sila ng pagkain at ilang damit nitong weekend, no? And tinanong din natin kung may mimigay ba na private individuals sa kanila. Sabi naman nila meron naman daw namimigay ng private individuals. Kanina rin nabanggit din sa atin kanina na sumilip na rin daw si DILG Ben-Hur Abalos dito. At sinilip ko ano na yung sitwasyon na meron ngayon dito. Popstar. Alright, maraming salamat sa iyo, ang ating mobile journal, Evan Tarinque. Thank you. And on to another story. The Philippine Coast Guard is clarifying that BRP Teresa Magbanwa's withdrawal from Escoda Shoal is not a retreat, but is for repairs and to allow the crew to rest. The full story from News 5 correspondent Rainiel Pawi. Matapos ang 5 buwang pagbabantay sa Escoda Shoal, umalis na sa lugar ang BRP Teresa Magbanwa. Sa datos mula sa Automatic Identification System, Biyernes nang maglayag na ang barko sa Sulusi. Ibinaba naman sa Puerto Princesa Port ang mga crew na nangangailangan ng tulong medikal. Kinumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin na chairman ng National Maritime Council na inalis ang BRP Teresa Magbanwa para mapagamot ang ilang crew nito. Isa sa ilalim na rin daw sa repair works ang barko. Matatandaang paulit-ulit na binangga ng Chinese Coast Guard ang BRP Teresa Magbanwa nitong August 31. Hinarang din ng China ang ilang resupply mission para sa ating barko. Tutuloy naman daw ito sa misyon oras na maibalik na sa maayos na kondisyon ng barko. Pero pangamba ng defense analyst na si Jose Antonio Custodio, baka maangkin ng China ang Escoda Shoal sa mga panahong walang barko ng Pilipinas na nakabantay sa lugar. That is important because if not, it will repeat the mistakes of Scarborough Shoal, wherein the Pinoy administration withdrew the vessel thinking that the Chinese would act in good faith. Dapat din daw magkaroon ng konkretong aksyon sa mga teritoryo ng Pilipinas. Wala pang pahayag ang Philippine Coast Guard kung may ipinalit na barko sa BRP Teresa Magbanwa. Matatanda ang dineploy ng China sa Escoda Shoal ang kanilang CCG-5901 o ang tinaguriang The Monster, ang pinakamalaking Coast Guard ship sa buong mundo. Patuloy na naninindigan ng China na iligal ang umano'y ginagawang panghihimasok ng Pilipinas sa lugar. Kahit pa ang Escoda Shoal, 75 nautical miles o 140 kilometers lang ang layo mula sa Palawan. Malinaw na pasok ito sa exclusive economic zone ng ating bansa. Para sa 1PH, Rainiel Pawid, News 5. Alright, partner. Basa muna tayo ng ilang mga mensahe. Sige. Mga nagko-comment po sa atin. Thank you. At ang favorite ko talaga pag nagbibigay kayo ng food suggestions. yes, lalo na yung ribeye steak. Oo. Bea Dalisay, hello! Maligayang Lunes sa inyo. Masarap kaya ang biko. Correct. Kung sino man yung nagboto nun kanina, walang taste. Si Jet nag-comment. Jet lang. Nasaan ang apelido mo, Jet? Hi, Sir Lourdes and Miss Denise. Work from home setup plus afternoon delight while sipping coffee is great. Wow, love you. Sana lahat work from home. Oh, hey, Epic, sinigang gang all the way. Lloyd Chongko, wala bang pares dyan? Tapos na kami, Lloyd.
Rick Rogue o Rogue. Rick Rogue nakakasawa din ng adobo pero yung flan meron din sa ibang bansa. Correct ka dyan? Ito, gusto ko tong comment ni Oscar N. Snack suggestion, durian. Alam mo, mabuti pa, alamin nilang natin ang latest sa ating tropical depression, Hiner. From Pag-asa, kasama po natin ang weather forecaster na si Gideong Alzar Aurelio. Magandang hapon, Sir Alzar. Hello, magandang hapon sa inyo, Lord, Denise, at ganun din po sa taga-subaybay. Opo. Signal number 1 sa ilang areas sa ngayon, itong si Hiner ay nasa ang bahagi na ba ng Luzon? Okay, ang update natin sa bagyong Hiner, kaninang alauna ng hapon, nasa layo itong 395 kilometers east-northeast ng Kasiguran, Aurora. So, sabihin sa bandang east po ng Central Luzon. Isa siyang tropical depression, kaya ang lakas ng hangin itong malapit sa gitna ay umabot sa 55 kilometers per hour. Samantalang ang pagbugso ay nasa 70 kilometers per hour. Narito ang mga lugar po nasa ilalim ng tropical cyclone din sigla number 1 ay sa Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, at northern portion ng Quezon kasama ang Puyualan. So halos sa northern central Luzon ang nasa ilalim ng tropical cyclone sigla number 1. Ang magiging pagkilos ni bagyong Hiner ay generally westward na ito'y maaaring dumaan po sa may Aurora, Isabela area ay dadaan po sa maaaring. So probably sa may central Luzon na nito, lalabas sa West Philippine Sea at posible pong ang araw po ng posibleng mag-landfall ang bagyong Hiner ay maaari po sa within the next 24 hours. So mula ngayon, maaari pong bukas ay mag-landfall ito sa Isabela o Aurora area. Okay. At dahil dito ay bukod sa mga, lalo po sa mga lugar po na sa ilalim ng tropical cyclone signal ay makakaranas po ng malalakas na pag-ulan, ganyan namang malalakas ng hangin. At itong habagat na inaasahan pa rin natin na pinapalakas nitong bagyo ay nakakapekto sa Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. So, buong bansa, halos buong bansa ay na makakaranas po na maulan na panahon. Dahil sa southwest monsoon, maulan na panahon, halos sa buong Southern Luzon, Visayas, and Mindanao, lalo na po sa western section nito. Tulad ng Palawan, Occidental Mindoro, Western Visayas, Negros Islands region, Zamboanga Peninsula, ay sa mga lugar ito ay minakita kaming concentrated yung mga lakas ng pag-ulan doon. Kaya paalala po sa mga kababayan po natin na patuloy pa rin tayong mag-ingat at maging alerto dahil sa mga pag-ulan at dahil sa habagat at itong bagyo na posibleng pa rin magdulot ng pagbaha o pagbuo ng lupa. Opo. Balik sa inyo. Hindi pa natin napag-usapan si Helen, pero siguro isa-isa muna. Wala na. Maraming salamat po sa oras nyo. Ang ating Pag-asa Weather Specialist, Sir Alzar Aurelio. Thank you, sir. And you're still watching Afternoon Delight on One News. It's time for another breather. We'll be right back. September 16th. 1974, President Gerald Ford announces a conditional amnesty program for deserters and draft evaders during the Vietnam War. I do not want to delay another day in resolving the dilemmas of the past so that we may all get going on the pressing problems of the present. 1982, a massacre in Lebanon months after Israel's invasion to drive out the PLO. Lebanese Christian militiamen kill hundreds of Palestinian men, women, and children in 2 refugee camps in West Beirut. The militiamen are allied with Israel, which is accused of doing nothing to prevent the slaughter.
Outrage over the massacre cost future Israeli Prime Minister Ariel Sharon his job as defense minister. 1498. Tomás de Torquemada, the Catholic monk notorious for his role in the Spanish Inquisition, dies in Avila, Spain. 1810. Mexico begins its revolt against Spanish colonial rule. A Catholic priest, Father Miguel Hidalgo, declares his country's independence. His rebellion soon fails, but Spain formally relinquishes its New World colony 11 years later. 1977. Maria Callas, the American-born prima donna famed for her lyric soprano and fiery temperament, dies in Paris. She was 53 years old. And 1925. The thrill is gone away. Guitarist B.B. King, one of the great blues artists of all time, is born in Mississippi. Today in History, September 16th. Camille Bohannon, The Associated Press. Still watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. At ako naman po si Lord De Vera. Okay, punta naman tayo ngayon sa mundo ng sports. De La Salle University stayed unbeaten in UAAP Season 87 after defeating Ateneo 74-61 yesterday. Adamson University, meantime, handed University of Santo Tomas its first loss of the season. They outlasted the Growling Tigers 69-56. Marshall Lassiter is the new all-time three-point leader of the PBA. He scored his 1,251st career triple during San Miguel's 131-82 victory over Ginebra and the 2024 PBA Governors Cup yesterday. Before that game, Phoenix ended their winless streak in the Cup by defeating Blackwater 119-114. Daniel Quizon became the Philippines' newest chess grandmaster after 13 years. This is after the 20-year-old Quizon defeated 60-something GM Igor Efimov and surpassing a 2,500 rating at the 45th FIDE Chess Olympiad in Budapest. Quizon is the country's 17th grandmaster. And pole vaulter EJ Obiena hosted a successful meet and greet this weekend. During the event, dubbed High Flying Hangout, Obiena announced plans to donate 3 pole vault pits across the country. The world number 3 also hopes to establish clinics and coach seminars for long-term development of future pole vaulters. Okay, para naman sa coffee lovers dyan, kaya niyo bang umubos ng 2 litrong kape? If your answer is yes, magparehab na kayo. Drop by this coffee shop in Cavite na pinuntahan din ng ating mobile journal, Amy Atienza. Kape ang panggising sa araw ng marami sa atin. Kaya ang isang coffee shop sa Cavite, nag-aalok ng 2 litrong kape. Kalye-themed ang kapehan na ito sa Silang Cavite. Ang labas mukhang pinagtatagpi-tagpingyero lang. Pero iba't ibang klase ng kape ang inaalok ng Boss Banqueta Cafe. Kasi 'di ba patok na patok din sa atin ngayon yung coffee shop na parang sa mga millennial tapos mga aesthetic 'di ba yung ibang shop. So nag-isip ako nung yun nga na ibang itsura naman. Kakaiba rin ang lalagyan nila dahil kung hindi nakalagay sa plastic ay sa itsurang timba naman para sa mga order na 1 o 2 litro. 'Di ba, bangketa nga, kumbaga yung team. So doon din siya sineserve sa para kang ice coffee na para kang handy na soft drink style, parang ganun po. Agaw pansin din ang kanilang menu. Merong tinatawag na slap soil menu na nasa 39 pesos hanggang 250 pesos depende sa laki. Patok daw yan sa mga budgetarian. Yun nga po, mga concentrated na coffee, yung
Tapos yung mga, yung milk po, mga powder milk yung gamit ko. Kumbaga, yung kinuha ko rin yung mababang market, mga pang estudyante, ma'am. Meron ding rich kid menu na nasa 100 pesos hanggang 400 pesos ang presyo. Sangkap daw na ginamit ang kaibahan ng dalawang menu. Tapos yung pang rich kid menu, yun na yung mga standard, ma'am, na ginagamitin po ng espresso machine. Tapos yung gatas po talaga na pang milk talaga na medyo mga pang high-end. And yung mga syrups din po. Kwento pa ng owner na si Marwin, hilig daw talaga niya ang mga kakaibang tema ng negosyo. Siya rin ang nagtayo ng Train to Busan themed samgyupsalan at jail-themed na shabu-shabu resto. Kaya po nagkama po ako sa ganun. Then may nakita ko sa online na may mga ganun sa ibang bansa. So yun nga, yun yung naging inspiration ko. Kaya ginaya ko yun para sa Pilipinas po merong ganun. Isang halimbawa ang startup ni Marwin na kung may ideya ka, huwag kang matakot na subukin ito dahil baka malay mo, pumatok din ang naiisip mong negosyo. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita. Alright, kayo man ay rich kid o mga slap soil or hampas lupa, oras ulit para sa isa o I Saw the Signs. Anong edisyon ito? Denise, dahil 100 days to go na lang bago magpasko, ano ang ating tema? Mga classic memes na pilit ang push. Okay, unahin natin ang message ni Ariel Rivera. Hindi man ako kasing sikat ni Jose Marichan, pero sana ngayong Pasko ay paano nga pala to na to? Maalala nyo pa rin ako. Yun, naitawid. Push din. Number 2. Next, wala dito ninong mo. Mga Alaskang inaanak, pakisabi kay Ninong at Ninang na may online money transfer platform sa Like Maya. Walang lusot po. At wala na ring team na Alaska. Oo nga, wala na. Next tayo. Ang nakasulat, parol ka ba? Bakit? Kasi all these years, ikaw pa rin ang nakasabit sa puso ko. Yon, anong cellphone number mo? Padala kita ng Maya. Okay. Next. Ito naman, di baling single ngayong Pasko? Ang mahalaga, sanay ka na. Ay, nananakit kayo, ha? Huwag ka dun, Papa. Nananahimik, Balang araw, magiging single din kayo. Sinasabi ko. Oh, grabe siya. Hindi, maniwala kayo. Lakas-lakas yung mga asar ngayon. Tingnan mo, single din kayo at magwawala kayo sa Facebook at kung ano ang ipopost nyo. Kung ano-ano. Maniwala kayo sa kanya. Sa kanya talaga. Sige, imbis na mag-post kayo, magpadala na lang po kayo sa amin. Send it to us on afternoondelightON@gmail.com. Yung mga nakikita nyo mga kakaiba at nakakatuwang mga memes. For now, we'll have to wrap it up. That will do it for us this Monday, September 16. Thank you for watching Afternoon Delight. I'm Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Bukas kasi 99 days to go before Christmas na lang. Ako po si Lourdes Vera. Have a delightful afternoon at bukas na lang po yung utang sa mga pabate. Thank you.